Miscalculation, ganyan po inilarawan ng Philippine Coast Guard ang nangyaring banggaan ng dalawang barko ng China malapit sa Panatag Shoal. Nangyari yan sa gitna ng paghabol at pangaharas nila sa mga Pinoy. May nangyari pang pambobomba ng tubig sa ating mga barko. At live mula sa West Philippine Sea, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta ang sitwasyon dyan? Mean, sa mga oras na ito ay nagpapatuloy ang aming paglalayag pabalik na sa Sual Port sa Pangasinan. Pero gaya nga ng sinabi ni Bok ay miscalculation ang nakikitang sanhi ng Philippine Coast Guard sa salpukan ng mga barko ng China malapit sa Panatag o Baho de Masinloc. Hindi pa masabi sa ngayon kung may mga nasugatan o nasawing Chinese crew. Pero habang nangyayari yan kanina, hinabol naman ng water cannon ng iba pang barko ng China ang mga BFAR vessel sa kabilang bahagi ng Panatag. Sa pool sa video ng mabundol ng People's Liberation Army Navy Ship 164 ang China Coast Guard Vessel 3104 sa Panatag Shoal o Baho de Masinloc. Bago mambangga, nagsagawa ng dangerous maneuver o delikadong pagmaniobra ang barkong pandigma. Nagasgasan man ang kanilang barko, hinabol pa rin ito ang BRP Suluan ng Pilipinas. Ang nabundol naman niyang China Coast Guard vessel, wasak na wasak ang harapang bahagi. Pero ayaw pa rin paawat sa pag-water cannon. Nagbanggaan ang dalawang barko ng China habang pinagtutulungan nilang harasin ang BRP Suluan. Sa kabila nito, naging mabait pa rin ang Philippine Coast Guard. Hindi na raw maganda ang kondisyon ng barkong binangga kaya nag-alok ng tulong ang PCG. We have medical personnel on board. Should you need any assistance, we are willing to provide assistance. Habang nangyayari yan, hinabol naman ng water cannon ng mga barko ng China ang BFAR vessels na BRP Datu Sumkad at BRP Datu Bangkaya na nakapwesto 16 nautical miles mula sa Panatag. Habang kami po ay papalapit ng Scarborough Shoal, ito namang CCG 3306 na nakabuntot dito sa sinasakyan naming BRP Datu Bangkaya. Ayan po, nag-activate na ng kanyang water cannon. Tila po babala sa amin na wag nang magpatuloy sa Scarborough Shoal. Nakalapit kami 16 nautical miles mula sa western side ng Panatag bago magdesisyon ang aming crew na lumayo muna. Ayon sa PCG, miscalculation ang nangyaring banggaan sa Panatag. The China's Coast Guard vessel 3104 increased its speed together with BRP Suluan, and when the PLA Navy decided to have a sharp turn, that was already too late for him. Sa kabila ng nangyari, iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi aatras o matatakot ang Pilipinas. Dito sa gobyernong ito, hindi tayo umaatras sa laban. We are brave. Filipinos are brave. Sa kabilang banda, iginiit din ni PBBM na walang kahit sinong Pilipino ang gusto ng gyera. But we do not. Sinong Pinoy na gusto magkagera? Sino? Kahit maganap ka para sa akin, kahit isa. Kahit yung sundalo, kahit yung Coast Guard, ayaw nila ng gulo. So, no. But at the same time, we have a duty to perform. And that is to defend the country. So no, we never back down. Una nang sinabi ni PBBM na paghahain ng diplomatic protest at pakikipagdialogo ang magagawa ng Pilipinas sa ngayon kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Ang China naman nanindigan nararapat daw ang kanilang ginawang hakbang para paalisin ang mga barko ng Pilipinas sa paligid ng Panatag. Ayon sa China Coast Guard, hinarang nila ang mga barko ng Pilipinas matapos baliwalain ang kanilang babala nang palayuin sila sa operasyong tinawag nilang professional, standardized, legitimate at legal. Sa kabila ng pangaharas ng mga barko ng China ay natuloy ang maritime patrol ng mga BFAR vessel gaya ng sinasakyan ko ngayon at maging yung Kadiwa mission naman ng mga barko ng Philippine Coast Guard. Yung Kadiwa mission, ito yung pamamahagi ng libreng diesel, grocery at maging yelo sa mga mangingisda dito malapit sa Panatag. At sa kabuuan nga more or less nasa 25 Chinese vessels ang nasa palibot ng Panatag Shoal o mas kilala rin sa tawag na Baho de Masinloc at Scarborough Shoal. Mean, Bok, balik sa inyo.
Gio, quick question lang. So para malinaw, yung maliit na barko, yun ang Chinese Coast Guard at yung malaking barko, yun ang Chinese Navy at silang dalawa yung nagpanggaan, di ba? Sa unang tingin kasi, akalain mo sa video na parang sinalag ng Chinese Navy yung Chinese Coast Guard. Pero sa kwento mo, hindi pala ganun. Pareho silang nanggigit-git doon sa ating barko. Yes. Opo. Pareho silang nanggigit-git sa mas maliit na BRP Suluan. At bago nga yung actual moment na nagpang-abot na itong Chinese warship at ng China Coast Guard vessel, ay ilang beses nang muntik talagang magbanggaan habang hinahabol o sinusubukan nga harangin itong BRP Suluan. At nang umabot na nga sa 10 nautical miles mula sa Scarborough, Panatag Shoal, ay dito na mas naging agresibo ang mga barko ng China at doon na nga nangyari ang hindi inaasahan. Gaya sa sinabi ng Philippine Coast Guard, there was a miscalculation sa bahagi ng Chinese warship at bumangga sa Chinese Coast Guard vessel. Bok, one more question kasi nakita ko yung video ng Chinese Coast Guard vessel eh. Yung bow niya, yung harap, durog na durog. Hindi naman siya lumubog, no? Well, luckily, Bok, hindi lumubog itong China Coast Guard vessel. Pero hindi ito nakapag-operate agad-agad o nakapaglayag agad-agad. And can you just imagine kung gaano kalakas ang impact ng pagbangga nitong Chinese warship sa mismong barko din nila na China Coast Guard vessel? And how much more kung nangyari ito mismo sa barko ng Philippine Coast Guard? Kaya luckily lang talaga, although hindi naman natin ginugusto na may mangyaring masama sa ibang tao, pero we can just imagine kung ano lang talaga yung nangyari sa Philippine Coast Guard kung yung warship ay bumangga mismo dito sa barko natin na BRP Suluan. Bok. Okay. Maraming salamat at ingat kayo dyan, Gio Robles. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.